meron naman po tayong re-reviewin na isang application na makakahiram ka daw hanggang 50,000 pesos. Wow! Welcome back to my channel. This is Ate Rich of Rich Review TV. Online lending platform po ang pinag-uusapan natin dito. At meron naman po tayong re-reviewin na isang application na makakahiram ka daw hanggang 50,000 pesos. Pero bago po ang lahat, kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Tuwing meron po tayong re-reviewin na loan online application sa channel na to. Disclaimer lang po, hindi po ako agent or promoter ng anumang application na nire-review natin. Kundi, sinishare ko lang po sa inyo kung ano po yung makikita ninyo dito at marireceive nyo kapag kayo po ay nanghiram dito sa loan application na ito. Kaya kung interesado po kayo, just keep on watching. Ang online loan na itinutukoy ko po na pag-uusapan natin ay si Paghiram. Si Paghiram ay under po ng MyCash Lending Investors Incorporation at kapag in-install nyo po ito, ay hihingi po sila ng permission sa install application ninyo. Yung mga naka-install na application ninyo ay mai-access po nila. Camera, device data, at saka yung inyong SMS. Then kung okay po kayo dyan, click agree. After nyo po maklik yung agree, lalabas po itong 2,000 hanggang 50,000 na pwede nyo daw po. Pwede daw po kayo manghiram ng 2,000 hanggang 50,000. Then, click po natin yung apply now. Then, hihingi po sila ng active mobile number kung saan doon po nila ipapadala yung OTP. Then, pag nakapag-receive na po kayo ng OTP at nakapag-sign in na po kayo, i-click po natin yung apply now. Kapag na-click nyo na po yung apply now, ay dito po tayo sa sign up kung first time nyo lang po manghiram dito. Sign up, hingi po sila ng active mobile number na kung saan doon po nila ipapadala yung OTP. Then, i-require po nila yung password, 6-digit password. At kapag nakapag-sign up na po kayo, babalik po kayo doon sa login at ilalagay nyo po yung mobile number nyo, din yung password. Then, login. After nyo po makapag-login, ito po yung bubungad sa inyo, yung basic information, identity authentication, and optional certification. Sa basic information po, dun po yung usage of loan, yung email address nyo, Facebook name, Messenger, Viber, backup phone number, industry category, religion, marital status, number of children, and educational background. Then, job information, yung company name nyo po, working experience, payday 1, payday 2, monthly income, company address, and detailed address. Then, emergency contact. Hihingi po sila ng 5 emergency contact o ng personal reference contact na kapag hindi po kayo na contact, ay maaring ito po yung tawagan nila. After po nun, babalik ka po doon sa una na may identification, authentication na po after ng basic information. At doon na po sila hihingi ng ID. At ang ID po na pwede dito ay yung UMID, passport, driving license, SSS, PRC, Pag-ibig, at postal ID, and national ID. Then after po nun, ay yung optional certification. Optional lang po ito kung maglalagay po kayo ng job information, yung employee's card or payslip. Then other work photo, or sa business information, optional din po business permit or other business information. Then sa repayment voucher, other platform, optional po yan, repayment vouchers or and add more. So nasa inyo na po kung maglalagay po kayo dito sa optional. Pero kung sa akin lang po, hindi na po ako maglalagay kung optional lang naman para wala po tayong masyadong ibinibigay na information sa kanila. Pero nakalagay po dyan kapag naglagay kayo, mas higher daw yung
yung chance na kayo ay ma-approve pag nanghiram kayo o nag-loan kayo dito kay Paghiram. Then, doon nyo po makikita na under review yung application nyo at mag-aantay po kayo ng ilang minutes, and then kapag na-approve na po kayo, lalabas na po yung withdrawals. Nasa inyo na po yan kung itutuloy nyo po yung pag-withdraw, kung nakita nyo na po yan, pero wala pa po silang pinapakita kung magkano yung na-approve sa inyo. Nakalagay lang doon na approve ka, tapos na yung pag-review at i-withdraw mo na yung niloan mo. At ito po, ang nakalagay po dito ay hanggang 9,000. Meron po doong slider na pwede nyo pong babaan o taasan hanggang 9,000 yung pwede nyong i-loan. May nakalagay po dito na warm reminder. After po nun, meron doon 7 days. 7 days lang yung naka-unlock, yung iba naka-lock pa. So, babayaran mo yan 7 days kung first time mo manghiram dito kay Paghiram. At ito po yung details, 3,000 lang po yung nilagay ko sa slider. Ang loan term po niya 7 days, ang issued amount is 1,910. So, hindi mo po matatanggap ng buo yung ilo-loan mo. Ang service fees po nun ay 1,090 at ang repayment date is December 3, so 1 week lang po siya. Then repayment amount is 3,090. 3,000 po yung na-approve sa iyo, halimbawa. Then 90 po yung interest, ang babayaran mo ay 3,090. Pero ang na-receive mo is 1,910. So yan lang po ang meron dito kay Paghiram. At nakita nyo na po kung anong meron dito. So, nasa inyo na po ang desisyon kung itutuloy nyo pa po ang Paghiram dito kay Paghiram loan application. Then, pag-isipan nyo pong mabuti dahil masyado pong malaki yung kinaltas nila. Pero kung emergency purposes at wala na po talaga kayong mahiraman, kayo na po ang mag-decide, kayo na po ang bahala. Dahil lahat, napakita ko na po ito sa inyo. Nasa inyo pa rin po ang desisyon. So, yun lang po sa vlog na to, and see you in my next video.